palakpak si Mentor Elsa, no? Ayan, got it. Okay, Mentor Elsa, thank you po sa powerful hosting for today and tonight sa ibang lugar, no? Anyway, before we start, clear po ba ako, Mens? Yes, Okay. Hopefully, hindi tayo mag-lag, no? Sana kayanin ng ating internet. Kasi maulan po ngayon dito, no? Alam naman natin na sa Pilipinas, pag umulan, damay ang signal. yeah. But anyway, good morning and good night po sa iba dyan, no? Anyway, oras sa bansa po ninyo kung nasaan kayo. I think Or meron na dito. dito sa Virginia, 8:25 p.m. Okay. So, baligtad lang din po talaga, no? 8:25 AM naman po dito sa Pinas. And congrats po sa lahat ng nag-rank up under po ng team ninyo. Grabe, no? Patunay na, wala sa nauna, wala sa nahuli. Tama po ba? Wala sa luma, wala sa bago ang pag-hit ng rank up, no? Kasi maraming bago ang nakakagawa. Okay, kaya wala na talagang dahilan para maging imposible sa atin na mag-rank up, no? And naniniwala po ako na yung mga mentors na nag step up at nagle-level up, lalong-lalo na sa pag-hit ng rank up, yan po yung mga talagang nakaka-build ng grupo. Okay, palaki talaga yung team. Kasi alam naman natin na hindi siya madali. Tama po ba? Hindi madali ang rank up. Hindi lang ikaw yan. Okay? Kasama mo yung buong leaders mo dyan, yung buong grupo mo dyan. Kaya congrats po sa lahat. I think marami po ang nag-rank up sa inyo, no? Actually, wala pa po kaming final list talaga ng mga nag-rank up kasi bukod po sa team ninyo, marami rin po under ng Lions ang nakahit. Okay? And nandito ba yung mga rank ups natin? Chine-check ko nga isa-isa yung mga story ng mga mentors ninyo, no? Baka may maiano kami dyan. Sige. Congrats sa Lions Believer, no? Ayan, yes daw. Congrats, congrats po. Anyway, um, grabe, akala ko maaga na yung 10 a.m. Mentor, hirap akong gumising. Ay, nako. Kung sobrang love ko lang po talaga ang grupo ninyo, ang mentor ninyo, no? Kaya di tayo makatanggi. Nung nalaman kong 8 a.m., sabi ko, hindi pwede ditong mag-no. But anyway, thank you, Mentor Johnny Lynn, no? Sa napaka-generous at napakabait ninyong top mentor dito sa Team Believer, Lions Believer. And congrats sa buong team again, mga mens. Anyway, okay lang po ba? Before natin i-play ang ating presentation or i-show ang ating presentation, makikitype naman sa ating chat box. Thank you, Mentor Johnny Lynn. Ayan, sige, mentors. Para naman no, super ganda ng ating araw at ng ating gabi sa ibang lugar. Puno ng pasasalamat, no? Ayan, kasi alam naman natin na hindi, sa totoo lang po, no, marami ng mentors ang hindi nakakagawa ng ganito. To be honest, lalo na nag-back to normal na tayo halos, nag-back to offline na. Mahirap po isingit ang online offline, no? Mahirap siya pagsabayan. Pero dahil super love kayo ng mentor ninyo, ginagawa niya to para sa inyo. No, hindi na para sa kanya. Kasi mabilis na lang mag-approach ng mentor pag nandito ka sa Pinas, tas full-time ka. 'Di ba? Pero kayo pa rin yung naiisip ng mentors ninyo. Kaya, ayan, wag natin kakalimutan yan. Yes, sige. Let's start. Thank you, Mentor Johnny Lynn. No? Nakita ko siya kanina eh. Ayan. Sige. Nakikita po ba yung presentation? I think karamihan po sa inyo naka-attend din last time sa under ni Mentor Nika na mentoring. Tama ba? Ayan, Mentor Wilma, hello po. Mentor Opti, hello po sa inyo. Yan yung mga business partner natin na na-meet, mentors na na-meet offline na rin, no, dito sa Pilipinas. Grabe. Anyway, um, ganun din po. Same lang din halos yung mapapakinggan nyo para sa mga naka-attend last time sa Warrior Angels, no? Um, my name is Mentor Hannah. Sino ba dito yung mga, marami rin naman sigurong hindi naka-attend that time, no? By the way, ako po ay nag-umpisa dito at the age of 17 para po sa mga hindi nakakaalam. Yes po, kaya po simulan ng isang 17 years old ng negosyo and marami rin po ngayon. Kasi that time, way back 2017, kung hindi ako nagkakamali, nung nag-umpisa po tayo dito sa business. And talagang bilang sa kamay mo ang nag start ng 18 pababa.
Ngayon kasi, grabe, 11 years old, 12 years old, nagra-rank up sa company. Alam mo yung nagagawa yung negosyo, ang lulupit mag-talk. So, ibig sabihin, hindi na siya basehan. Hindi na basehan ng edad. Dati kasi big deal talaga yan nung nag-uumpisa kami. And, ayun po, kagaya rin po ng iba na nag-start, inaral lang din po natin yung negosyo until such time na kahit papano natutunan natin how to present. Doon po tayo nag-start how to invite, how to prospect, di ba? Right way ng prospecting. May mga trainings po tayo para dun sa mga topic na yon. Okay? Kasi naintindihan ko po na ang network marketing, hindi siya madali, pero simple siya. Okay? Hindi siya madali, pero simple siya. Ngayon, paano siya magiging simple sa atin, mentors? Tama po yung ginagawa ninyo na bukod sa training, uma-attend kayo ng mga ganitong gatherings or ganitong mentorings. Kasi may mga nasi-share yung mentor na hindi naman nasi-share sa trainings. Tama? Na meron din naman nasi-share sa trainings na madalas hindi rin natin nasi-share as mentor. Okay? Kaya ano lang din talaga, mens, huwag mong pagsawaan yung mga ganito. Kasi bago maging simple at madali sa iyo ang isang bagay, pinag-aaralan po yun. Okay? Or kailangan pag-aralan. So, ito po tayo nag-umpisa. Actually, that time, part-time pa lang po tayo. Sa totoo lang po, mens, yung mga ganito, wala po sa amin na to before. Nauso lang ang Zoom nung nag-pandemic po, 'di ba? Para po sa mga nakaabot. Okay? Dati po, bago namin marinig ang isang learning sa isang mentor, ay kailangan po namin lakasan yung loob namin at kapalan yung mukha namin na i-approach sila personal. Alam mo yung andyan sila, nagpa-process sila or nagto-talk sila, tapos after ng ginagawa nila, kinakabahan ka na kasi alam mong kailangan mong i-approach yung taong yan para malaman mo kung paano niya nagawa. So, ganun kami nag-start. Mano-mano po talaga. Alam mo, literal mensa, if familiar ka sa index card, yung maliit na card na papel, so, may mga ganun po kami dati na per index card, kailangan nasusulatan namin ng 1 to 3 na learning sa natutunan po namin dun sa tao na yon. Halimbawa, ang tinanong ko kay Mentor Krisha, if familiar kayo kay Mentor Krisha Venancio, ang sabi ko sa kanya, Mens, paano po kayo nakakapag-invite sa office? Kasi that time, ang dami niyang invited. So ngayon, sasabihin niya yung isa-isa. Wala namang madamot na mentor sa IAM. Diba? So, sasabihin niya, una, inaral ko ang Facebook marketing. So, isusulat ko doon Facebook marketing. Sabi niya, right way ng posting, 'di ba? Right way paano ka makipag-usap sa tao kahit chat, 'di ba? Pangalawa, kunwari mga ganun, no? Mga ganun po yung sinasabi niya. Pangalawa, ano ba yung power tawag dito, script ko pagka dadalhin ko na yung tao sa office or gusto ko na siyang papuntahin. Diba? So, pwede niyo po yun i-apply. No? Hindi man ganun kamano-mano, pero yung idea na pwede po tayong mag-approach ng mentor kahit chat. Di ba, Mens? May free time ka ba? Na-inspire kasi ako sa'yo, okay lang po ba na makahingi po ng tips? Yun yung term tips. Paano nyo po nagawang mag-rank up? Di ba, para sa mga hindi pa po rank up dito? Or kaya pwede nating simulan sa maliliit, like, nag-give me 5, nag-just for you. Okay? Nakapag-refer ng 2 para mag-mover. So, pwede pong ganun. Para to sa mga bago at medyo matatagal na rin sa negosyo. Kasi naniniwala ako kahit anong resulta yung meron tayo, meron pa ring mentors na mas may result sa atin. So, ibig sabihin, non-stop yung learnings. Agree po ba? Agree? Kaya, wag natin yan pagsawaan. So, kung mapansin po ninyo, ganito lang po tayo nag-start. Alam nyo, mens, sa totoo lang, bilang sa kamay ko kung ilang t-shirt at ilang pantalon yung dala ko. Nagpunta ako sa Manila nung nag-umpisa. Kasi para po sa hindi nakakaalam, single mom po yung mama ko. And hindi na po niya kinayang pag-aralin ako ng college. Siyempre, nandun po sa atin yung eagerness na hindi pwede na gano'n, na doon lang matapos yung buhay natin. 'Di ba? Kasi marami rin po akong kasabayan, kaedad sa barangay namin na kung saan hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral. Pero, ayun nagkakatalo-talo talaga sa decision Tama ba? Na anong magiging desisyon mo pag dumating ka sa moment na ganun? Pwede mo kasing tanggapin or pwede mong hindi tanggapin. 'Di ba? So ako po, hindi ko talaga tinanggap. Sabi ko sa mama ko, kinausap ko siya, ma, since hindi niyo na po kayang pag-aralin, siguro ito po yung time para i-full time ko yung IAM. 'Di ba? Nung una, hindi pa siya naniniwala. Sa totoo lang po, if you're familiar with Mentor Jean, magpinsan po kami magkapatid po yung mama namin. Sa totoo lang that time, may resulta na si Mentor Jean.
Pero unbeliever pa rin po yung mama ko. Lagi niya sinasabi, eh kasi si Ate Jean mo, matagal na dyan sa negosyo, kaya niya nagagawa. Ikaw, sinong may invite mo? 'Di ba? At that time, kahit siguro kami lang dalawa ng Ate Roan ko yung na-invite ni Ate Jean, nakakilala niya. 'Di ba? Wala kaming tita, wala kaming tito na na-invite ni Mentor Jean sa network marketing. Kumbaga, even family members namin hindi naniniwala. Okay? So, sabi ko sa kanya, okay lang po yun man na, alam mo yun, na hindi na-invite lahat ng mga kamag-anak natin. Kasi si Ate Jean nga po nagawa kahit hindi lahat sumuporta sa kanya. So, possible magawa din namin ni ate. So, yun po yung naging usapan namin ni mama. And to cut the long story short, sinabihan po ako ng mama ko na bahala ka kung anong gusto mo, pero hindi kita kayang isupport dyan financially. 'Di ba? Yun po, doon natin nagawa yung best natin. Sa totoo lang, no, doon ko naintindihan na ang potential pala, hindi yun yung mga bagay na nagawa mo. Yun yung mga bagay na kaya mong magawa, pero hindi pa nangyayari. 'Di ba? Kaya, alam nyo, mentors, nakaka-excite. Kasi kung ano yung na-hit nating resulta ngayon, ibig sabihin, hindi pala to yung potential natin. Nagets niyo po yung point? So, hindi ko po nakita yung sarili ko that time na 17 ako, na wala akong backup, na walang tao na, alam mo yun, walang tao na magsusupport sa akin financially. Kailangan talagang gawin yung part natin, 'di ba? Bilang negosyante. Okay? Hindi na lang bilang full-timer, bilang negosyante. Okay? So, diyan po ako nag-umpisa, and then, true enough, God's grace, no, na kahit papano po, at young age na experience natin yung mga bagay na hindi naman talaga normal na experience ng mga kabataan. Tama? Kasi sa totoo lang po, no, um, eto malaking blessing na po to sa atin. Lumaki po kami ng walang sasakyan. OFW po yung tatay ko bago maging broken family kami, no. So lumuwas siya ng ibang bansa para po maitaguyod yung buhay po namin. Kasi tricycle driver po siya dito sa Pilipinas. That time, magka-college na yung ate ko. Okay, tas ako naman mag-high school. So, ayun, buong akala po namin, no, na sa pag-abroad talaga, mababago po yung life namin. Yun din talaga. Kasi that time, 10 years, 12 years ago, talagang iba ang laki ng, kumbaga iba ang difference ng income sa abroad dito sa income sa Pinas. Tama? Hindi natin kayang kitain dito sa Pilipinas unless CEO ka ng sariling company, alam mo yun, bank manager ka, or unless malaki yung position mo. Sa abroad, that time, ang alam ko po ang ginagawa ni tatay, yung sa mga pipe, if hindi po ako nagkakamali, yun po yung trabaho niya. And kumikita talaga ng kahit papano, nakakabuhay po ng family. Pero ayun nga, 3 years po sa abroad, pag uwi niya ng Pinas, iba na yung family. Iba na pala yung sinusustentuhan, no? And doon ko nakita talaga na miserable yung buhay namin. Doon ko talaga masasabi na sobrang naghirap po talaga kami. 'Di ba? Na yung mama mo hindi alam paano kayo pag-aaralin. Imagine niyo mag-high school pa lang po ako pero gipit na kami sa pera. 'Di ba? Dumating kami sa point na ganun. So, yun nga eh, yung allowance nga sa school, hirap na eh. What more pa magkaroon ng mga ganitong material na bagay. 'Di ba? Kaya pangarap ko po talaga to, bata pa lang ako. Alam niyo, sa totoo lang, na sa sobrang inosente mong tao, sa sobrang wala ka talagang alam sa mundo. Alam niyo, even po pagsakay ng elevator, hindi ko alam kung paano. 17 years old, mentors. Ginagawa ko na yung I am worldwide. Takot na takot pa rin ako sumakay ng elevator that time. Alam mo yung first time mong mag-Manila, hindi mo alam paano ka papara ng jeep, paano ka papara ng bus, 'di ba? So may mga bagay talaga na kailangan mong pag-aralan para mag-grow ka. Kailangan mong pagdaanan para mag-grow ka, 'di ba? And sino mag-aakala men sa probinsya na, alam mo 'yun, gulat na gulat pa ako nung first time ko akong dinala ni Mentor Jean sa sinehan. May nakapagsine na po ba dito? Meron naman, no? Lahat naman siguro. Alam niyo, 17 po ako nakapasok ng sinehan. Tapos alam mo yung sa sobrang inosente mo, nung namatay yung ilaw, dumilim yung paligid, tapos ang lakas ng sounds. Sabi ko kay Mentor Jean, ganito po ba talaga dito ate? Parang nakakatakot. Anytime may hihigit sa'yo. Alam mo yung tawa siya ng tawa kasi nakikita niya yung sarili niya sa akin. That time din, na nung time din na first time niya mag-Manila, ganun na ganun din daw yung reaction niya. 'Di ba? Kasi yung kinalakihan po namin sa probinsya, yung pinakamaliit na barangay sa Laguna. Oo, doon po kami lumaki. Na hanggang ngayon, pinakamaliit pa din, 'di ba? So, ayun po, dito ko lang po naranasan, dito lang natin naranasan na makuha yung mga ganito.
Kaya ito siguro sa ibang tao is napaka-simple, alam mo yon, napaka-normal. Pero para po sa isang kabataan na kagaya ko po, malaking bagay po tong mga to. 'Di ba? Kaya itong result na to patunay na walang imposible sa buhay. Para po sa akin, no, every time na binabalikan ko tong mga bagay na to, sabi ko, grabe, wala talagang imposible sa iyo, Lord, no? Pagka talagang will mo. Alam mo yon? Yun yung nakikita ko po, yung nagiging basis ko, Mens, sa pagkakaroon ng mga resulta. Okay? So, ito po yung cars na nakuha natin because of I Am Worldwide. Eh, sabi nga, yung mga bagay na meron ka, hindi na yan yung potential mo. 'Di ba? Yun yung mga bagay na alam mong kaya mo pero hindi pa nangyayari. Okay? So, right now, ito rin po yung earnings natin. Actually, hindi na to updated. Sabi po sa inyo, no, nag-back to normal, even yung PPT, ano na eh, old na rin. Dati every month na-update mo pa, ngayon. Ay, grabe, hindi ko na pala to na-update, no? Kasi right now, 6.7M na po tayo. 'Di ba? 300,000 na lang, 7 million na. 'Di ba? And pinagpe-pray natin na this October matapos na 'yon, no? Mahit natin yung 7 million. But anyway, nakakabaliw sa totoo lang. Though maliit pa siya compare sa result ng mga top mentors natin, sobrang liit pa talaga. Pero alam mo, doon tayo papunta eh. Tama, there's no other way. Sabi nga, walang ibang daan kundi pataas. Diba, lalo na alam mo na ginagawa mo yung part mo at ginagawa mo ng tama yung negosyo. Okay, so kung mapansin po ninyo, ito po yung mga naging result natin when it comes sa income, doing the business, no? So dito po natin naranasan na at 20 years old na earn po natin yung first million natin. Pero hindi yan basta-basta mentors ha. It took me 3 years. Imagine mo, from 17 na nag-start, naging 20 years old, kinita po yung first million. Full-time po natin ginawa yung business that time. And na-amaze po ako at na-inspire sa mga part-timer natin or OFW natin na nag-earn ng malaki even though hindi nila to full-time. Kasi ibig sabihin, grabe, ganun kaganda ang sistema ng negosyo. 'Di ba? Hindi mo kailangan ibuhos yung buong oras mo dito para mag-earn ka ng malaki. Tama, ganun siya kaganda. So, ngayon po, naranasan na rin po natin kumita na after a year, nadagdagan po ng million yung earnings natin. From 1 million, naging 2 million. And then at the age of 22, grabe, breakthrough year talaga. Isa po talaga sa pinakamalaking taon po sa life natin, 2021. May mga ano po ba dito, umabot or matatagal na, like 2021 nag-start, alam mo yun? So, 2021, 1 year, mentors, nag-earn po tayo ng 3 million. From 2 million, nag-jump tayo ng 5 million. Grabe, no? So, dito mo talaga masasabi na, shucks, kahit sino kayang gawin yung business. 'Di ba, kahit sino? Mentors. Kaya kung kayo po may kakilala na mahiyain, na minsan ganun kasi tayo nagbe-base, no? Minsan pag-invite natin, ako napakamahiyain itong taong to. Baka pagkausap ng tao, hindi na magawa. Mens, ganun din po kami nag-umpisa. Okay? Ganun din kami nag-umpisa. Or ikaw mismo, kung feeling mo na, Mentor Johnny Lynn, dito lang ako, sa kikinig lang ako, ah. Hindi ko kaya kagaya ginagawa ni na Mentor Elsa, ni na Mentor Wilman na magpe-pray sa harapan or magsasalita sa harapan ng maraming tao. Dito lang ako, Mensa. Mensa, akala mo hanggang dyan ka lang. Pero di mo alam kung hanggang saan ka kayang dalhin ng Diyos. Okay? Kaya ma-excite ka. Kasi walang qualification ang ano eh, ang tao, walang qualification or requirements ang tao na kailangan para maging successful siya. Alam mo, hindi kailangan makapal agad yung muka, hindi kailangan malakas agad yung loob. 'Di ba? Hindi kailangan ganun. As long as willing ka. As long as willing ka. Okay? As long as nagpapagamit ka. Alam mo yon, nagpapakorek ka, nagpapahandle ka na comments. Di mo alam kung hanggang saan ka kayang dalhin. 'Di ba? And syempre, ito yung pinaka-pride po natin. Ito yung pinaka-resulta na maituturing natin sa negosyo. I know, hindi na to updated. Alam mo yung ka-update lang ni Mang Taroan nito last month? Tapos ngayon, grabe ulit, no? Alam mo, may mga sapphire tayo na nag-ruby. Alam mo, may mga um, packages tayo na nag-elite. Okay, so congrats po sa lahat, no? Actually, ito, wala pong ganito kung wala rin kayo. Okay, kaya very blessed kami sa life po ng bawat isa kasi alam mo yung dumating na sa point na hindi na lang tayo yung ginagamit ni Lord para i-share yung opportunity, marami na rin. Minsan, baka yung na-invite mo mismo dito sa negosyo na akala natin, ay mens,
nag-avail lang siya ng package kasi gusto niya yung products. Tapos ngayon, nakakatuwa, no? Kasi marami po tayong ganun eh, na gusto lang gamitin yung produkto, tapos ngayon, ang dami na ring tao na na-invite or nadala sa negosyo na tulungan sa business. Kaya congrats po sa bawat isa. Right now, we have almost 70 rank up. Pag itinutal po natin yan, we have almost 20 millionaires. I don't know kung may madadagdag, I mean kung may nadagdag din ulit dito, no? Pero update naman lahat ng poster natin once na nakuha po namin yung list. And we have more than 20 car achievers dito man sa Pinas and abroad. Okay, pero mentors, ang pinakapag-uusapan talaga natin ngayon, kaya ako lang din po ito pinakita, no? Kasi meron po tong connection sa magiging topic natin, which is all about result. Okay? So, para po sa mga, ano, no? Ano yung topic natin ngayon? Di ba may mga topic po, kumbaga, naka-assign na topic sa mga speaker po, tama? So, ano po yung natatandaan nyo? Sige, ano muna tayo? Break muna tayo, no? Ano yung natatandaan yung topic ng last speaker po ninyo? Yung pinaka-tumatak sa inyo, mentors. Sige po. Kasi yan yung mga bagay na kahit isa lang na tumatak sa inyo tapos i-apply, alam mo yun, malaking bagay po yun sa negosyo natin. Sige. Rank up. Okay, by mentor ano to? Sino po yung last na uh, nag-speak sa inyo or nag-share po? Okay. Naku, si Mentor Edward lang ata nakapagsulat. Or natatagalan lang yung iba na mag-type. Wait lang, men, medyo inaantok na ako eh. Naduduling-duling na po ako sa keyboard ko. 3R? Oh, okay. I think familiar sa akin sino yung last. If 3R? Tama ba? Okay, direct. Sige po, 001. Okay, so, ayan, Mentor Roan. Marami po kayo natutunan, tama? Okay, so ngayon, halos magkakapareho lang din po. Okay? Importance of rank up. Alright, sige po, mentors. Sabi po dito, no, salamat po, open secret. Open secret sa ginagawa nating negosyo. Alam nyo, di ba minsan mapapatanong tayo, ano kaya yung pinaka dapat gawin para makabuild ako ng team? Okay? Para makabuild ako ng leaders. Okay? Alam nyo, mens, the most powerful leadership tool na magkakaroon po tayo, alam nyo kung ano, mentors? Is our own personal example. Wala nang iba. Okay? As long as nakikita ng mga directs mo at ng mga members under ng organization mo na nagagawa po ninyo, nagiging posible sa kanila. Alam niyo bakit natin hinihit ang rank up? Kasi nakita natin sa mentor natin na possible. Tama ba? Baka natin sa mentor natin na yun yung ginagawa nila. Sorry po, no, internet unstable po ako. Okay. Naglag po ba ako, mens? Sige. Clear naman po. Sige, magde-depend po ako kay Mentor Elsa, no? If ever, kasi siya yung nakikita ko po dito. Ayan, sila Tita Wilma. Sila po yung nakikita ko sa screen. Sige, mens. Type number 1 po pagka ano po ako naglalag ako, mens, para at least aware po ako. Type number 1. Sige, thank you, mentors. Ngayon, eto, mens, no? So lag ako ngayon. Tama ba? Wala na, bumabagsak na po kasi talaga yung ulan dito. Ayan, okay na daw. Sige, kailangan kong bilisan, no? Kasi parang, okay. So, ngayon, eto mentors, no? Kung mapapansin ninyo, skills man or character yung pag-uusapan. Thank you, mentors, no? Sa mga keyboard warriors natin dyan. Kung skills and character yung pag-uusapan, syempre, lahat tayo gusto ng leaders na may respect, di ba? Sino bang ayaw? Leaders na masipag, leaders na focus, leaders na hindi acne, leaders na result-oriented. Pero kung mapansin po ninyo, lahat gusto natin yes sa isang tao, quality ng isang leader. Pero sabi nga, be that kind of leader first. So sa atin talaga mag-start lahat. 'Di ba? So next, ito results. Okay, pero bago tayo magkaroon ng tinatawag nating results, makikitype nga po results. Sige, results. Ito yung mga topic na hindi natin pwedeng baliwalain tsaka
pagsawaan. Kasi syempre, lahat naman tayo nandito sa negosyo at naglalaan tayo ng oras sa business kasi gusto natin magkaroon ng resulta. Diba? I don't know kung anong result yun, either personal or for team, pero bottom line, lahat po tayo nandito ay gustong magkaroon ng result. Diba? So, ngayon, ano ba pag sinabing result, Mentor Hannah? Importance of having result, mga mens, no? Dito mo kasi maiintindihan na we need to lead. L-E-A-D. Okay? Versus lead. L-I-D. Para po sa mga nakakaalam, ano po ang Tagalog ng lead na L-I-D? Sige po. Sige. Para lang maano natin, no, mahimay natin yung topic natin. Yes, takip. Salamat po, Mentor Grace. Okay, Tita Elvira, hello po, no? So, napakasipag naman ni Tita Elvira. Parang nakakalito tuloy, no? Buong ano ba to? Buong conquerors ba to? Di ba? So, ngayon, lead versus lead. Ngayon, when we say L-E-A-D, parang ano to eh, ikaw yung nangunguna. You show the way. Okay? Pero when we say L-I-D, tayo yung nakaharang. Okay? Parang bote, tapos may takip, tama? Never natin makukuha yung tubig, yung inumin, nang hindi natin tatanggalin yung takip. 'Di ba? Alam niyo, simple sa pagka-handle ng grupo. Okay? Hanggat hindi nila nakikita sa atin, na sa atin mismo ha, I'm not talking to your mentors, mga mens, no? Kayo po yung kinakausap ko dito. Hanggat hindi nakikita ng leader natin sa atin mismo, ano pa sa kanila, blur pa sa kanila. Alam mo yung unclear pa, hindi pa siya malinaw. Okay? Na kahit anong gawin ng mga mentors natin, iba ang dating pagka ikaw mismo na nagdala sa kanila sa negosyo na gagawa. Okay? Ito yung kailangan natin maintindihan, mga mens. Okay? So next, having resolve means showing to your leaders that it's possible. Ito po yung sinasabi ko kanina, no? It helps you to release your potential, mabibuild ka, you can be at your best. Okay? So dito, the more na nag-aim tayo ng result, the more na, tingnan mo, mens, the more na ang daming lumalabas na potential sa'yo. Alam mo yung minsan, mapapaisip ka, grabe, dati bubulol-bulol ako magsalita, no? Kasi kinakabahan ako. Ngayon parang ano na lang, napaka-smooth, napaka-natural na lang. 'Di ba? Dati inaaral ko paano pa mag-build ng rapport. Alam mo yung parang scripted pa. May mga nakaganon po ba dito, nakaranas? Yung sinabi sa'yo ng mentor mo na, tita, mens, ganito yung kailangan gawin. Kuya, ate, pag nagtotalk ka ng client, kailangan, magbe-build ka muna ng rapport. Tapos ikaw napaisip ka, mens, anong rapport? Di ba? So, dati, nung sinabi yun sa'yo, at in-apply mo sa mismong kliyente mo, parang nanginginig ka pa. Alam mo yung kailangan mo pa isipin isa-isa. Rapport, so sabi ng mentor ko, start ko daw sa kamusta. Di ba? Kung kaya, tanungin ko, kamusta yung family niya? Kahit di naman kami close, di ba? May mga ganun eh. Pero ngayon napaka-natural na lang sa'yo. Di ba? Yan oh, si Kuya Edward. Di ba? Yung parang hindi mo na iniisip na yung may mga ano ka, lag moment. Yung halatang-halata ng kliyente mo na, may binabasa ba to? Or ano bang, ano nito? Ano bang kailangan ko pa dito para kapag nag-i-interview, ganun yung dating. No? So, kamusta po yung family nyo? Di ba? Kamusta po yung, sino pong iinom ng barley? Alam mo yung minsan hindi connected yung flow ng conversation natin kasi nga, pinapractice pa natin. Di ba? Pero dadating yung time na nagiging natural na lang sa'yo lahat ng bagay. Okay? Result gives choices and having choices give freedom. Pero bago po tayo mag-jump sa result, mens, may tinatawag tayong goal. Mentor Hannah, magkaiba ang goal at result? Yes po. Ang goal, mens, ito ang goal, ayan yung ginugusto mo pa lang. Sineset mo pa. Ang result, ayan yung nakuha natin. Gets po? So ngayon, importance of having goal. Kasi hindi natin, sabi nga di ba, everything happens twice. First in the mind, second in reality. Dalawang beses nangyayari ang isang bagay. Halimbawa, wait lang, inom lang po ako. Halimbawa, itong baso. Nakikita niyo po yung baso na hawak ko para po sa mga nakatingin sa screen. Okay? Oops. Wait lang, ako po ba yung naglag?
Laging po ba ako mga mens? Type number 1? Saan po ako nag-stop? Nako, halos kalagitnaan pa lang tayo ng topic natin, no? Okay. 1. Sa cup. Okay, at least dito lang po tayo, no? Eto, hawak ko po tong baso. Thank you po. Thank you. Salamat, mentor, sa thank you for saving me. Ayan. Sige. So, hawak ko po itong baso, tama? Alam nyo ba na bago tayo magkaroon ng mug or cup na tinatawag, may tao na nakaisip wherein pwede kang uminom sa isang maliit na bagay nang hindi mo na kailangan, alam mo yon, every time na iinom ka, hindi mo na kailangan bumalik ng kusina para uminom sa gripo. May mga ganun eh. No? Kasi pag may baso ka at kahit nasang party ka ng bahay, pwede mong mainom. Okay? Pwede kang makainom. Bago mangyari to, mentors, may taong nakaisip. Alam niyo ba na ang phone, hindi naman yan basta-basta umusbong. Even ang internet, may tao nakaisip na kung saan, alam mo yan, kukonek kasi hindi naman natin nakikita. Tapos magkakaroon ka ng signal. Tapos pag nagkaroon ka ng signal, anong nangyayari? Pwede kang makakonect kahit kanino. Tama? Electric fan, kutsara tinidor, di ba? Lahat yan, hindi yan yung pagka buhay natin sa mundo, ay may mga bagay na ganan na. May taong nakaisip. Kaya nga mentors, no, very important na naiisip mo muna yung isang bagay bago siya mangyari. Yun yung point. Kaya po natin ginawa yung mga example na yun. Ngayon, ang question dito, ano ba yung bagay na naiisip mo? 'Di ba? Not literally na bagay, mensa. Ano ba yung naiisip mo ngayon na masasabi mong, eto yung goal ko? Sige, lalo na papasok po ang October or October 1st ngayon. Ano yung bagay na, or ano yung gino-goal mo this month? Sige po. Emerald. Grabe, pakabilis, no? Emerald. Sige, ano pa po? Alam mo si Kuya Edward, parang siya yung tipo ng leader na ano eh, no? Na tutok, tapos nagta-type na agad, ready to send na. Diamond po pala, o sige, sige, may second chance, no? Nagbibigay ng second chance si Lord, no? Sapphire, Diamond, grabe, halos lahat, rank up, no? Doon mo makikita ang sinet na standard ng ano ng grupo po natin. Alam mo yun, kasi alam niyo sa totoo lang, marami na tayong mentoring session na na-attendan or na lead, no? Pero nakadepende talaga sa standard ng isang organization ang goal ng isang leader eh. Meron doon, give me 5 mover just for you. 'Di ba? 2 DRs po. 'Di ba may mga ganon? Pero dito, tayo mo halos lahat mabasa mo. I don't know kung iba dito, bago pa lang, no? Pero gusto mag-sapphire. Hindi ko po alam, no? Pero grabe, Diamond, Ruby, Amen. Claiming, no? Claim na natin yung mga goal po na yan. So ngayon, importance of having goals, mens, ilist po natin to, no? Especially sa mga tao na may ginugol talaga this month. Number 1, it gives us direction. Okay? So, iba, pagka may goal ka, alam mo yung gagawin mo. Okay? Ano pa? Clear focus on what is important. No, very important ang pagkakaroon ng goal. Alam niyo po kung bakit? Kasi alam po natin sa natin i-google yung oras natin. Tama ba? Pagka ganun, halimbawa para sa mga part-time natin, tapos may goal ka sa I am na mag-rank up, di ba, hindi mo na iniisip saan mo dadalhin yung free time mo. Automatic, alam mo na kung paano mo ima-manage yung oras na hindi mo ginugugol sa work mo. Di ba? Ano pa? Clarity in decision making. Iba pag may goal ka eh. Clear sa'yo ano ba talaga yung gusto mo. 'Di ba? Gives you control of the future or of your future. 'Di ba? Provides motivation. Eto mens, wala akong kilala na may goal, nagigil sa goal niya, tas hindi motivated. Promise, wala pong kilalang ganun. Alam mo kasi, ano eh, mabilis lang sabihin na may goal, pero makikita mo yun sa action. Ano pa? Gives you a sense of personal satisfaction, gives you sense of purposes in life. Okay? So ngayon, sabi po dito, great leaders don't tell you what to do, they show you how it's done. Kailangan ito yung maging ano natin, mens, yung maging tawag dito. Ito na yung bagong wisdom ngayon. Okay? Na hindi na lang by words, kundi by action. Alam niyo, sa totoo lang, nakaka-motivate ang isang tao na nakikita mo sa kanya yung sinasabi niya. Tama? Tama po ba?
Nakaka-motivate. Same din sa mga leaders natin. Iba pag nakikita nila sa atin na nagagawa natin. Okay? Parang nagiging automatic eh. Pag napatunayan nung, alam mo, pagka nagawa ng tao na to, kaya ko din. Thank you, Lord, kaya ko rin. 'Di ba? So, dito, I am mentors. It's a must. Ito po yung mindset palagi. I am. Alam mo yung, rank up ka, I am mens. Ang meaning nun, it's a must. Kailangan. Mabigat kasi pagkakailangan eh. Hindi lang yung basta gusto. Okay? Kasi pag gusto natin, pwedeng pag nahirapan tayo, ayaw na natin. Tama? Pero pag must, kailangan, ito yung gusto natin or hindi, kailangan eh. 'Di ba? Mahirap or mabilis, kailangan eh. 'Di ba? Kaya ito yung mindset. Mens, rank up ka, it's a must. 'Di ba? I am mens, I am. Labas ka result, I am mens. 'Di ba? So, ayan yon. Okay. Wait lang, mens ha. Kailangan tong stop. May alarm pa eh, no? Okay. Next. Why do goals fail? Ito, nabanggit ko po to last time sa team Warrior Angels, no? Pero hindi natin to na isa-isa. Mentors, I think this will be our third slides. 'Di ba? Third to the last. So, ayan. Bakit nga ba may mga goal na nagfe-fail? Mensa to, no? Dito mo po makikita na Mentor Jo, may ano naman ako last month. May ginol ako last month. Pero kinapos eh. Kinulang eh. So, eto po, Mens, no? Baka dito maano natin siya. Ma-topic natin siya. Okay? So, clear pa po ba? Natututo pa ba, mentors? Diba? Huwag po kayo mag-alala, no? Mabilis lang po ito. Malapit na po tayo matapos, no? So, ngayon, why do goals fail? Unang-una, baka lang, mentors, no? The goal was not written down. Okay? Mentor Hana, kailangan ba yun? Kailangan pala sinusulat? Yes po, di ba sa school nga ano tinuro na sa atin. Tapos, wait lang, nag-charge po comments, no? Tinuro lang sa atin, pero pansin nyo, kailangan pa rin i-take down notes. Alam mo yon. Alam mo yung tinuro na, naintindihan na natin, narinig na natin, nakita na ng dalawang mata natin, pero bakit kailangan pa rin isulat? Napaisip po ba kayo doon? Bakit kailangan pa rin isulat, no? Alam niyo kung bakit? Para i-remind tayo na ito yung napag-aralan natin ngayon, anytime pwede mong balikan. Same with our goals. Okay? Kailangan siya sinusulat kasi hindi yan, mabilis lang tayo makalimot. Nako, lalo na po, no, ngayon ang pagiging makalimutan, hindi siya sa edad eh. Kasi ako po, at 24 pa lang po ako, pero makakalimutin na po ako. Alam mo yun? Minsan may mga bagay na nakalimutan ko kahit kakagawa pa lang or kakayari pa lang. Ano ba yun? Kakapangyari pa lang, tapos after an hour, nakalimutan ko na kung ano. Di ba may mga ganong instances? Okay? Kaya nga very important na sinusulat natin yan. Di ba? So nakita ko yung last slide natin. Second to the last pala to, Mens, no? Next, no delayed gratification. Okay? When we say delayed gratification, ito yung kailangan muna nating i-sacrifice yung short-term happiness para sa long-term fulfillment natin. Okay, what do I mean by that? Ito applicable to sa mga YEP din lalo na sa mga YEP. Okay? So, syempre, bilang YEP, mabilis sa ating madistract. 'Di ba? And young at heart. 'Di ba? Sabi ng mga tao dito, mens, hindi naman to YEP mentoring, no? Nandito naman kami. So, young at heart, do. Para na lang sa lahat. Mabilis tayo madistract. 'Di ba? And alam mo yung, dahil mabilis tayo madistract, minsan, yung level of commitment natin, lumiliit siya. 'Di ba? Alam mo yung, kunwari, October 1st ngayon. Nako, for sure ako, lahat, gigil tayo sa goal. 'Di ba? Sobrang motivated tayo. Para ka ulit nag-start. Yung nag-aapoy ka ulit. Nako, pero mga kalagitnaan, 'di ba? Last week, ayan na yung parang, teka lang, sige, next month na lang ulit. 'Di ba? Hopefully, walang ganun dito, no? Sige, next month na lang ulit, mens. May nakita nga akong post hindi naman sa team natin, no? From other team. I think isang gold na lang, sapphire na, tapos hindi pa nailaban. Sayang eh, sayang. No, hindi mo kasi alam
kung next month yung grupo mo talagang magpupush pa eh. Di may mga battle talaga na kailangan mo ilaban on your own. Pero iba pagka nilalaban mo siya nang may mga taong lumalaban din. Di ba? Sayang no? Isang gold na lang. So anyway, eto pa, keep changing or switching goals with the weather. Ito yung mga tao na, parang ganito, nakadepende sa emosyon, yung nila, yung action nila that day. Ang lungkot ko ngayon, mens, tutulog ako ah. May mga ganun ba kayong kakilala? Or ako lang, no? Mens, na-reject kasi ako, 3 yung talk ko dapat. Pwede ba, mens, magpahinga muna ako 1 week? Di ba, may mga ganun. Keep changing or switching goals with the weather. Ano pa, the person who set the goal has not told anyone else for added accountability, help, and support. Mens, iba pag alam ng mentor mo kung ano yung ginugol mo. Iba. Okay, kaya paalam mo yan. Ano pa, the goal doesn't have a plan. Yes, pwedeng sinulat nga natin. Pwede na may pinagsabihan nga tayo, may accountability partner tayo, pero at the end of the day, wala tayong plano. Siyempre, lahat ng reward may price. 'Di ba? Same with our goals. Lahat ng goals may plano. Okay? Kaya maganda mapagplanuhan yan. O goal natin mag-Sapphire, naka-Jade account ka, pasok ka ng 4 na Jade this month. 'Di ba? I-workout natin yung mover mo left and right. Possible, hit mo ang rank up. 'Di ba? Yun yung plano. 'Di ba? Kasi pag may plano, doon nakadugtong yung action natin. And pag may action, doon tayo nagkakaroon ng outcome or ng result. Natututo po ba? Natututo? Hindi naman po nabobombard, no? Kasi tapos na rin po tayo, mentors. Okay? Buti na lang, di rin tayo tumagal ng sobrang tagal, no? Kasi I know na maraming dito busy at may mga kailangan pang asikasuhin. But anyway, let me end with the story, mga mens. So, familiar po kayo sa, ano po yung nakikita ninyo? Dalawang klase ng ibon na ano po? Bukod sa lumilipad at tumatakbo, ano po silang klaseng ibon? Okay, ostrich. Yes po, no? So, nakita po ninyo, eagle and ostrich. Tama? Same, pareho po silang ibon. Pero alam niyo po ba na hindi nakakalipad yung isa sa kanila, which is yung ostrich. So, eto, mens, meron akong story sa inyo, no? Na I hope kapulutan natin ang aral. Ngayon, noong unang panahon, may isang ostrich na sobrang curious. Okay? Sobrang curious niya and out of curiosity, gusto niyang matutong paano lumipad. Kasi aware siya, lumaki po siya na yung family nila, no, na alam na nila na pagkapanganak nila, pagtanda nila, mamamatay sila na hindi talaga marunong lumipad. Kumbaga, ang akala nila, yun na yung destiny para sa kanila. Yun yung kumbaga, yun yung tadhana nila. Ganun yun yung buhay nila. Ngayon, mga mens, etong ostrich na to, papangalanan na lang natin siya sa pangalan na Pedro. Si Pedro, sobrang, siya, kakaiba siya mag-isip. Like, hindi siya ostrich mag-isip. Hindi niya kayang tanggapin yung realidad nila. Okay? Ngayon, sabi ni Pedro, kailangan gumawa ng way para matuto akong lumipad. Okay? Ngayon, sikat na sikat. Alam mo, di ba, parang sa panahon ngayon, yung mga artista, mga ganon, sikat na sikat si Juan, which is yung eagle, sa lugar nila. Si Juan yung pinakamataas na ibon na kayang lumipad. Okay? Pinakamataas yung lipad sa lugar nila. Si Juan yung talagang maraming nai-inspire na kapwa ibon na mag-aim ng mas mataas. Okay? So, yun si Juan. Ngayon, syempre, si Pedro, dahil gusto niyang matutong lumipad, kanino po siya magpapaturo? Hindi lang sa marunong lumipad, sa magaling lumipad. Okay? Kasi hindi lang niya gusto basta matutunan, gusto niya maging magaling. 'Di ba? Same sa atin, mentors. Kung gusto mo matuto at gumaling, pa-handle ka sa mga tao na magagaling. Okay? So ngayon, ayun po yung nangyari kay Pedro, no? So to cut the long story short, tinuruan siya ni Juan. 'Di ba? Alam mo yung sa training nila, hindi naging madali. Kasi nandun yung mga moment na nahuhulog siya, si Pedro, kasi nga, pag tinutulak siya ni Juan para lumipad, hindi niya nagagawa. Hanggang sa nakakailang training na sila, mentors. Alam mo yung every time na sasabihin ni Pedro na, teka lang, Juan, teka lang po,
napapagod na ako, parang mababalian na po kasi palagi ako nahuhulog. Kasi ikaw ba naman itulak sa mataas na lugar no? Hindi ka talaga, tas di ka marunong lumipad. Talagang mababalian ka. Pero alam nyo, sabi ni Juan, spread mo yung wings mo. Kasi tutulungan ka ng hangin, paano ka makakalipad. Okay, hanggang sa unti-unti mentors, yung fear ni Pedro, unti-unti na overcome niya. Hanggang sa dumating yung time. Pagtulak ni Juan kay Pedro, boom, tinulak na nung agila yung ostrich. Alam nyo, mens, pag spread nung ostrich ng wings niya, naramdaman niya yung hangin na para siyang tinataas. Ngayon, dahil nagustuhan niya yung pakiramdam at kakaiba sa kanya, mens, ang ginawa niya, ginano niya yung wings niya, oh. Minove niya. Hanggang sa unti-unti, mens, pagbagsak niya, hindi na masakit. Nakatayo siya. Para niyang na-balance yung sarili niya. Ngayon, excited ulit siyang umakyat. Pagtulak ni Juan, nung agila, sa ostrich, mens, alam niyo, nakabalik yung ostrich dun sa taas nang hindi na naglalakad. Lumilipad na. Di ba? Imposible. Yes, imposible. Pero para lang yan sa tao. Walang imposible sa taong naniniwala. Di ba? Kasi ganun yung ostrich. Hindi naging imposible sa kanya yung paglipad. Kahit sobrang imposible sa mga nakapaligid sa kanya. Di ba? Ngayon, alam niyo kung ano yung ending ng story? Type number 2 nga, mens. Kung nasundan niyo po yung story. Alam niyo yung ending ng story, mens? Sabi nung eagle, no? Um, Sige, wala pang nagta-type ng number 2 Ayan, akala ko may saglag ako from that moment no? So, ang sabi nung eagle, sige ngayon, ostrich, Pedro, pwede ka nang umuwi. Turuan mo yung mga kapwa mo paano rin lumipad. Alam niyo, sobrang happy ni Pedro, sobrang happy ng ostrich. Maluha-luha siya na nagti-thank you kay Agila. Ngayon, paalis na siya. Alam niyo ang ginawa ng ostrich? Masaya siyang naglalakad at tumatakbo. Sabi niya pa doon sa agila, maraming salamat po. Oh, di ba? Marunong na akong lumipad. Tuturuan ko yung mga kamag-anak ko paano to gawin habang tumatakbo mentors ha. So, ano yung bottom line ng story? Okay? Sa I am, applicable siya. Alam niyo kung bakit? Yung agila parang yung mentor natin. Tayo yung ostrich. Marami nang tayong natutunan. Marami na sa ating tinuro. Pero at the end of the day, nasa sa atin kung i-apply natin or hindi. Nasa sa atin kung i-apply natin or itutulog natin. Nasa sa atin kung gagawin natin or babalik tayo sa dati nating nakasanayan. 'Di ba? Kasi lahat given. Alam nyo, wala na ngang sikreto ngayon Wala na. Even pag-ads given. Di ba, alam nyo, dati binabayaran pa po yan para matutunan namin. Ngayon, libre na tinuturo ng mga mentors natin. Pero, nasa sa atin pa rin. Nasa sa atin pa rin yung gawa. Okay? Paano ba? After this mentoring ba, yung natutunan natin, pwede na itulog natin? Pwede na gawin natin? Nasa sa atin mentors, hindi siya sa tao na nagbagsak ng training. Hindi siya sa mga mentor natin na nagpatawag ng meeting. At the end of the day, nasa sa atin na umattend. Paano ba natin i-absorb yung natutunan natin? Parang pagkain mentors. Nasa sayo kung pagkabigay sayo, lulunukin mo agad, ngunguyain mo, or idudura mo, or tatanggalin mo sa mouth mo. Nasa sayo kung paano mo gagawin. Okay? Same din dito. 'Di ba? So lahat tayo napasukan ng learnings pero nasa sa atin paano natin siya kakainin. Okay? Paano natin siya i-absorb? Yes, application. Okay? So ayun lamang po mentors, no? I hope na kahit pa paano may natutunan po kayo and pasensya na po sa mga technical error natin. Anyway, God bless po sa lahat. Blessed Sunday. Okay, Blessed Sunday, lalo na sa mga nasa Pinas. And thank you, mentors, Mentor Johnny. Maraming salamat po sa tiwala. And nice to meet you all, Lions Believer, no? Back to you, Mentor Elsa. All right. Thank you so much, Mentor Ganda. And talaga naman, grabe, punong-puno ng learnings talaga ang ano natin ngayon sa speaker natin. Mag-picture po muna tayo.
Mentor, sino magpipicture sa atin? Mentor Mark or Mentor Edward? Mentor Mark yata. Okay. Ed, pa-host po ako. Oh, okay. Idanan. Iyak na yung baby. Anong pangalan ng isang... Nakaos na. Anong Mark, pangalan? Mark Mark lang? Idanan and Johnny Lintor, no? Oh. Alam ko nakaka-host na yan. Sandali. Nawala ako kanina kay Ed. Nawala ka. Okay. Bakit hindi ko makita? Sandali ha. Hanapin ko lang. 44 lang tayo, hindi ko makita. Okay. Nasaan na yan? Mark and... ito. Nakita ko na. Okay na po. Sandali ha. I-co-host kita ulit. Ayan, okay na. Okay na. Okay, sige. So, ayan po, pisahin po tayo, Mentor Hana and Mentor Elsa. So, ayan. So, smile. Okay. So, sin ko muna. Pasensya na po, medyo matagal po ako mag-ano ha. And, spotlight ko lang. Ay, naka-spotlight na pa. Yan, smile po, Mentor Hana. 1, 2, 3. Okay po. So, gallery review naman po tayo. So, ayan. Mentors, gallery review tayo. Yan. 1, 2, 3, smile. Yan. So, next page. So, sa mga kaya po mag-open cam. So, pa-open cam po tayo, no? So, saglit lang naman po ito. Ilang seconds lang po. Since na medyo matagal yung inyong camera ngayon. So, yan. Last page na tayo. So, 1, 2, 3, smile. Okay, ayan. Thank you. Balik po sa iyo, Mentor Elsa. All right. Thank you, Mentor Mark. And my saglit. Sorry, nawala ako Naglalag din pala ako. Anyway, Mentor Hana, meron po kaming pwede ba may magtanong po sa inyo? Mga mentor, may mga question po kayo kay Mentor Hana, lalong-lalo na po sa mga bago natin dyan, na ngayon lang ninyo napakinggan si Mentor Hana. Ano na natin kung anong question natin, pataas ng kamay o paa, kung pwede. Sorry masyado kasing mga seryoso tong ating mga mentors ngayon Bakit? Malamig ba sa malamig ba at umuulan? Mentor Hana? Seryoso tong ating mga dito Um, sino po ang gustong magtanong? Ngayon, libre to ngayon. Tomorrow may bayad na yan. Mm. May tanong mo po tayo kay Mentor Hana or mayroon ba tayong natutunan? Kahit ano na Ano lang. po, Men's Elsa? Pwede po mag-question. Sige, kaya Mentor Yan. Thank you so much po, Mentor Hana, sa pagpa-unlock po sa invitation namin. So, maraming salamat po sa napaka-powerful na pagbagsak nyo ng training at sa inyong napaka-powerful din napakaganda ang journey, no? So, talagang grabe. Grabe talaga yung resulta. So, ang tanong ko lang po or hingin na lang po ako ng message, magiging message nyo para sa amin lahat dito na mga di ba? Dahil kayo is yip pa lang pero 'di ba nagagawa niyo yung negosyo. So ano yung magiging advice niyo sa amin ng mga na nahihirapan dito sa negosyo na may mga iba nga na parang gusto na rin mag-quit. So ano pa yung magiging advice niyo sa kanila? Okay
Nahihirapan sa business, sa mga or sa lahat na lang din talaga, no? Minsan, mentors, no, sa totoo lang, dumating rin po kami sa ganang moment na yung hirap din talaga sa negosyo. Siguro ang meron lang po kami ay walang plan B. Okay. Pwede pala yun, no? Meron na walang plan B, di ba? So wala po kaming plan B na pag hindi to nag-work, um, hanap na lang ako ng iba. Alam mo yun, pagka hindi ako kumita dito, ano na lang ako, mag-quit na lang ako dito. Siguro dahil wala po kaming babalikan eh. May mga ganong mindset talaga eh. Na kahit gano'ng mahirapan kami dito, kailangan namin ituloy-tuloy. Kasi wala na kaming babalikan. Kasi imagine nyo po, no, normal na mahirapan tayo sa business. In any aspect. Pag-i-invite yan, pamomrospect yan. Minsan, pag-attend ng mentoring, mahirap siya para sa iba, lalo na kung may mga bagay kayong gagawin, may mga priority tayo sa buhay. Mahirap ganito, magsalita, alam mo yon, mahirap na magbigay ng oras, ng maraming oras para matuto, mahirap. Pero, siguro ang pinaka-advice, ano ba yung nakikita mo? Bakit kailangan mong pagdaanan yung hirap na yon? Like, ano yung na-vision mo na pwedeng ibigay sa'yo ng negosyo? Bakit kailangan mong pagdaanan yon? Ba't kailangan mong i-overcome yung hirap na yon? Okay, kasi if you know your why, parang pag mas nangingibabaw siya sa'yo, parang mas malalim kang tao eh. Alam mo yung, okay, na-reject ako, tuloy lang. Okay, this time parang walang nangyari sa akin, pero tuloy lang. 'Di ba? Pag alam mo kung saan ka papunta. Kasi parang ganito lang ko siya nakikita, no? Ang I am or ang pagkakaroon ng magandang buhay sa negosyo, para kang papunta sa isang lugar. Okay? Para kang papunta sa isang lugar, tapos ang mangyayari sa'yo, naligaw ka. Uwi ka na lang ba? 'Di ba? Naflatan kayo, uuwi ka na lang ba? Naubusan ka ng gas, uuwi ka na lang ba? 'Di ba? Ano pang nangyari? Ang dilim ng daan, uuwi ka na lang ba? Hindi mo sa ulo saan ka dadaan, uuwi ka na lang ba? 'Di ba? So parang sa negosyo natin, nahirapan ka, nagutom ka na, 'di ba? Ginawa mo na nga yung part mo, 'di ba? Alam nga naman, bumalik pa tayo sa umpisa. 'Di ba? So ayun lang, eto mentors eto yung pinamindset sa amin ni Mentor Gino nag-uumpisa kami. Sabi niya sa amin, lagi mo titingnan yung sarili mo na nasa gitna ka na. Okay? Nasa gitna ka na. Ngayon, nasa gitna ka, pag nahirapan ka, imbis na ibalik mo, mag-move forward ka para mas mapalapit ka sa gusto mong puntahan. Diba? So every time nahihirapan kami, lagi namin naiisip, ay, kailangan mag-move forward tayo. Alam mo yun, hanggang sa unti-unti, hindi mo na mamalaya na kahit papano, malayo-layo na rin yung narating mo. 'Di ba? So siguro ayun, tsaka basic, if you want basic tip mentors, training is the key eh. Mentoring is the key. Having mentor is the key. Kailangan lang natin makinig at sumunod. Yun lang talaga. Kasi minsan may mga bagay na akala natin hindi natin makakayanan, pero yan yung ginamit ni Lord para matulungan ka sa sitwasyon na meron ka ngayon. Ang kailangan mo lang makinig at sumunod. 'Di ba? Siyempre, yan, it takes two to tango. Sabi nga, 'di ba? Hindi yan kaya ng isang tao. Same with our business. Hindi mo rin siya kaya mag-isa. So, kailangan ng mga mentors, 'di ba? Hindi lang ng leaders, kailangan natin ng mga mentors. So, yun lang. Training, mentoring, kinig-kinig, mamiso, and then application pa rin at the end of the day. Para dumating sa point na kung hirap ka ngayon, dadating ka sa point na ma-overcome mo siya. Kasi ginagawa mo lang din yung part mo. So, ayun. I hope may sense, no? Yung nasabi po natin, Mentor Mark. Yes, Mens. So, Thank you ayun. po, Mens, thank you po, Mens, sa napakagandang sagot, no? So, ayun po, nakuha ko talaga sa inyo. Nakarelate ako dun sa umpisa, sa unang sinabi nyo na, yun, ako ganun din na kahit nahihirapan ako, talagang mahirap, pero tuloy-tuloy lang ako kasi ang iniisip ko talaga, wala na akong babalikan. So, ayaw ko na rin bumalik sa pagiging employment. And then, nakita ko rin kung ano yung magiging future ko pag tinuloy-tuloy ko si I Am Worldwide. So, yun po, Mentor Hana, maraming salamat po. Balik po sa iyo, Mentor Elsa. Thank you, Okay. man. Thank you, Mentor Mark. Meron pa po dyan, tanong. At talagang tama po ang sabi ni Mentor Hana na talagang tayo tuloy-tuloy lang. Huwag tayong tumigil na mag-training, mentoring, and
parati tayong mag-attend talaga ng meeting. Kaya, and yun nga lang talaga, mag-a-attend tayo pero i-apply din natin. Kasi kahit na mag-attend tayo, hindi natin na-apply, what's the use, di ba? So, ganun lang po yun mga mens. Meron pa po ba tayo dyan mga tanong? Ayan, naka-spotlight na ako, ate. Ikaw. Tayo dito yung sinasabi na yung dito gagawin mo lahat para lang kumbaga magawa mo. So, ang pinaka-ano ko po dito, pinakatanong ko po, Mentor Hana, alam ko po na talagang ang resulta niya talagang nagsusumigaw kahit hindi ka magkwento, resulta talaga ang nagsusumigaw. Sa kagaya nga na sinabi mo kanina, kailangan ikaw mismo may resulta ka, ikaw mismo may ipapakita ka para pag nagsabi ka doon sa leaders mo, doon sa mga napakomit mo na mag-IM, is meron kang tawag doon, yung kaya mong sabihin sa kanila kasi pwede lang sabihin, sasabihin mo mag-sapphire ka pero ikaw hindi ka sapphire. Mag-diamond ka pero ikaw hindi ka diamond. So, yun yung pinakapunto po. So, ngayon, ang gusto ko pong tinanong ko na po to sa karamihan po ng mga speaker. Ano po yung significance ng yes mentor? Para po sa bago, sa luma, at saka yung talagang luma na rin. Ayan. Salamat Okay, I po. think ito rin yung, thank you, Mentor Edward, no? I think ito rin yung naging question niyo po sa akin last time na pagiging yes mentor. Ano kasi siya eh, one of the laws sa network marketing is bago ka maging leader, kailangan mo maging follower. 'Di ba? Bago ka maging mentor, kailangan mo muna maging leader. 'Di ba? May mga ganon. So, um, yes, mentor, siguro ito yung isa sa pinaka-bina-values talaga namin as a network marketer, no? Kasi sa totoo lang, mens, may mga bagay na lalo na nag-uumpisa po kami, no, may mga bagay na mentor lang talaga namin yung nakakaalam. Okay? And hindi siya namin malalaman if hindi kami willing na magpasakop sa kanya. Kasi ganito mo siya titingnan, para tayong lapis, okay? Para magamit tayo ng tama, bukod sa magpatasa, okay? Bukod sa magpatasa, kailangan natin magpasakop. Okay, so yun yung part ng mga mentors natin. Sila yung magtatasa sa atin, sila rin yung magsasakop sa atin. Di ba na literally naman, may iba kasing tao na, grabe naman, sobra naman yun kung ganun yung mangyayari. Pero alam niyo sa totoo lang po, ganun talaga nag-work ang network marketing. Promise. Kasi, if hindi rin kami willing na i-absorb yung mga sinasabi ni Mentor Jean, ni na Mentor Roan, hindi ko rin po alam kung nasan ako ngayon. Promise. Hindi siya by the book lang, hindi siya by the training lang, hindi. Malaking part po dito yung mga mentors natin. And syempre, sabi nga ni Mentor Jean lagi sa amin, no, baliwala rin naman yung pagiging mentor namin kung yung leader hindi rin naman yung nakikita eh. 'Di ba? So, pwedeng yung sinasabi ko sa'yo matatapon, pwede namang ma-absorb mo. Ganun lang siya. So, ayun, minsan dahil may ibang tao na ang nila is, yes mentor naman ako, yes mentor naman ako, ganito, ganon. Pero nakakalimutan natin na ang yes mentor hindi lang sa salita. Mabilis kasi siyang sabihin. Sinabi sa akin ng mentor ko, attend kang training, yes mens. Pero ang question nun, ano yung gagawin natin pag sinabi natin yung yes mens na yun? 'Di ba? Sabi ni Mentor Claire, no, yes mentor with action. Kasi sabi niya, lahat naman mens pwedeng mag-yes. O tita, since bago ka, ganito gagawin natin ha. Yes po, yes po. Di ba? O kuya, since ganito, ganito gagawin natin. Yes po, yes po. Pero at the end of the day, yung yes na yun, gaano mo siya vinalue? Word lang ba? Or ipuput mo siya into action? Di ba? Kasi dun, mensa, ang action mo, yun yung magdadala sa resulta mo. Pero yung action mo, nagdedepende yan kung paano mo inabsorb yung learnings, yung wisdom ng tao na yun. 'Di ba? Kaya very important ang pagiging yes mentor. Kasi again, marami pa po tayong kakaining bigas, sabi nga. Malayo pa tayo, pero with the help of our mentors na kahit papano nakarating dun sa gusto nating puntahan, magiging smooth yung mga bagay-bagay. 'Di ba? Ang dami pa nating susundan sa mga mentor natin. Parang wala akong karapatan para magmatigas yung ulo sa kanila. Yun yung lagi kong sinasabi, Mentor Jean, Mentor Roan, wala pa akong karapatan para magmatigas sa inyo kasi
Yung rank nyo, hindi ko pa rank. Yung position na meron kayo ngayon, hindi ko pa position, di ba? And dumadating sa point na parang ganito kasi, mirror kasi natin sila. Ganito ko siya nakikita. Siguro ito yung mag-e-end ako, Mentor Edward, sa pagiging yes mentor, no? There's no way para hindi tayo sumunod sa kanila. Alam niyo kung bakit? Para silang mirror na halimbawa, eto ako, tapos nakatingin ako sa kanila. Nakikita ko saan ako papunta. Di ba? Parang kang pusa, tapos nakatingin ka sa leon. Di ba? Parang nakikita, oh, grabe, ito yung future ko. So, ngayon, ang gagawin mo, alis ka. Okay? Aalis ka kasi gagawin mo naman yung part mo. Okay, kasi tapos ka naman alamin eh. Alam mo na kung saan ka papunta. So, pag alis mo doon sa posisyon na yon, gagawin mo yung part mo. Tapos, babalik ka ulit. Nakikita mo kahit paano may improvement sa'yo. Sinabi sa'yo ng mentor mo, oh, grabe ngayon, ganito ka na, ganito, ganon. Tapos kahit anong resulta yung ma-achieve mo, Mensa, kahit anong result yung makuha mo, every time na babalik ka dun sa mirror na yon, may lagi kang ilulook forward. Ganun ko kasi siya nakikita. Halimbawa, si Mentor Jean. Si Mentor Jean po isa sa pinaka-mentor talaga natin sa negosyo, no? That time, rank up siya. Sabi niya sa amin, o sige, kaya nyo rin mag-rank up ganito, ganun. So, umalis kami doon sa posisyon, ginawa namin yung part namin. Pagtingin namin sa kanya, mens, hit na namin yung Sapphire. Diba? Tapos, pinupush niya kami maglabas ng resulta. Hanggang sa unti-unti, yung resulta ng mentor mo, nakokopya mo. Pero, ito yung nakaka-excite. Every time na nakikita mo siya, ang dami mo pang kayang kopyahing result. So, hindi ka natatapos. Diba? Alam mo yung nag-sports car siya, nag-sports car ka, tapos ngayon naka-supercar siya. So, doon tayo papunta. Diba? Pero pag na-hit mo yung level na yun, for sure, yung mentor mo may bago na naman. Diba? So, hindi nawawala yung respect. Nandun yung respect, nandun yung love. Na, ay, grabe, mens, sunod ako sa'yo. Kahit anong mangyari, mens, sunod ako sa'yo. Diba? So, ganun, sobrang valued po talaga. Sobrang binavalue, tinetreasure namin yung mga mentor. And I hope lahat ganun, no? Wala naman dito na siguro, ay, okay. So, mentor ko si Mentor Elsa, okay. Diba? Kasi kahit pa paano, mga mentor natin, may napatunayan na sa negosyo. So, ayun, ganun ko po siya tingnan as pagiging yes mentor. It's part of the law. One of the laws na pwede nating um, hindi natin pwedeng baliin sa negosyo. Kasi pag binali mo yan, wala na. Gulo-gulo na even ikaw tsaka yung grupo mo. Magugulo talaga yan. Diba? So, ayun, Mentor Edward, thank you po sa sobrang gandang tanong ninyo and I hope na may value, no, yung na-share po natin. Salamat po. Balik sa Mentor Elsa. Grabe naman talaga. Ang lalim ng mga ano ni Mentor Beauty ngayon, ah. Talaga naman talagang siksik-liglig umaapaw na love. Love niya tayo eh. Kaya thank you so much, Mentor Hannah. So, may mag-question. Ay, hindi ako pala tanong eh. Kung napapansin ninyo. Hindi ako pala tanong. So, kasi nakukuha ko na sa mga tanong ng iba, nakukuha ko na yung mga itatanong ko, nakukuha ko na yung sagot. So, tanong ko lang sa inyo, Mentor Ganda. Paano mo na papasunod ang isang, halimbawa, mas matanda sa iyo, yung mentor mo? Paano mo siya mapapasunod na mag-attend ng training, ng mentoring? Kasi minsan pinapakinggan lang nila kung anong ganon. Paano mo na-handle yung ganon? Anong mai-advise mo sa akin? Kasi parang nahihirapan ako doon eh. Na meron pang mas may pero gusto naman nilang gawin yung kaya lang sa pag-mentoring, pag-training parang hindi ko sila hindi ko pa sila napapasunod, hindi ko pa sa napapa-attend ng training. Magbata man o may edad na mas may edad sa akin ganon. Paano mo sila na-handle? Please. Okay. Thank you, Mentor Elsa, no? Mens, siguro unang-una, mens, nakikita nila sa atin na kahit may mentor ka o wala, uma-attend ka. Alam mo yon. So, una, mens, ang mga ginagawa namin pag mga ganun, di ba, OFW po kayo, tapos di naman talaga nakakapanood live. Mens, wag kang magsawa mag-tag ng mga leaders mo online training, yung sa mga, natin. Tapos, wag mong pagsawaan na isend to sa mga, yung mga link ng mentoring sa mga leaders mo.
Kasi unang-una, kailangan nila ng reminder eh. Di ba may mga tao na nag-join sa atin na nakalimutan nila na, ay, may pinasok pala akong business. Di ba? So, paano sila mag-remind? Through us. Okay, so pwede mong ganito. Maging mabait lang talaga, Mens. And I know na ganun ka naman talaga. The way ka pa lang din magsalita, no? Sabi ko, sobrang bait talaga nito ni Tita Elsa, no? So, ngayon, Mens, ganito lang. Hello, Mens, di ba? Kahit bata, Mens, or kahit mas matanda sa inyo, or kahit mas bata sa inyo, call them Mens. Di ba? Para malaman nila na yun talaga yung culture natin sa IAM. Hello, Mens. Ito pala yung mentoring natin mamaya. Ito yung link. Anytime pwede ka pumasok, ha? For sure, makakatulong sa'yo yung isi-share ng speaker natin. Or kaya pag live training naman, wag mo na po i-send bawat isa. Mention mo na lang sila sa comment section. Kunwari, di ba may mga at sa Facebook? Pag inano mo yung at, lalabas yung mga friend mo, tapos ililist mo lang doon or isi-search mo kung sino. Tapos tatag-tag nyo po sila. So ngayon, Mens, through that, nare-remind sila na, ay, may mga trainings pala or what. Minsan kasi hindi na siya nadadaan sa sa ganitong usapan. Like, halimbawa, o kailangan umattend ka. Yung mga seminar-seminar pa, hindi na siya nadadaan sa ganun. Kasi nga, tamad nga siya umattend ng trainings or hindi niya nabavalue mentoring trainings. Ngayon, reminder na lang yung part natin. Pero, Mens, may mga that time kasi, ganun lang din po yung ginagawa ko. Since wala namang online training that time, everyday talaga ako nasa office. Hindi lang para sa akin na matuto ako, kundi para makita rin ng mga leaders na hinahandle natin na, ay, mentor ko nasa training, so dapat ako din nasa training. Doon natin sila nakuha na kahit Bulacan pagaling, Laguna pagaling, kailangan nilang pumunta kasi nandun tayo. 'Di ba? Minsan hindi na siya sa words sa action na rin talaga, mens. Alam mo yung magsasend na lang po ako ng picture namin sa GC, na tapos sasabihin ko lang, done attending training. Grabe ang lupit ng speaker natin, no? Ano, isa sa mga pinakabatang naging milyonaryo sa IA, Mentor Marlon Santos. Di ba? So, minsan pag ganun. Tsaka, mens, hindi palaging patama. Yun yung ko, sabi ni Mentor Jean, huwag ka palaging patusok. Di ba? Kasi ganun ako before. So, sobrang dominante. Alam mo yung nagpo-post pa ako sa Facebook na, o kaya hindi, alam mo yung gustong yumaman pero hindi umattend ng training, wag laging patusok. Kasi hindi na siya effective. Alam niyo, sa totoo lang, hindi na siya effective. Ang tao, pwede natin siyang matauhan in a nice way. Hindi palaging harsh. Alam mo yon, hindi palaging harsh. Kasi even sa akin, hindi siya naging effective. Alam nyo, magkaiba kaming disiplinahin ng mga mentors. Depende yan sa personality. Okay, so dito siya papasok, Mentor Elsa. Baka kasi meron kang dominanting leader, meron din po kayong super S na leader. Alam nyo, to give you an idea, Mens, in-start po ang Lions naming dalawa ni Mentor Roan. Pero mentor ko siya, direct mentor ko, pero same po kami nag-umpisa na bago, walang alam talaga sa negosyo. Ngayon, super S ni Mentor Roan, ako naman dominante. Alam nyo, si Mentor Jean yung nag-stand as our mentor. The way niya paano i-discipline si Mentor Roan ay hindi niya ako ganun the way i-discipline. So, dito ka magbe-bend as mentor. Ipoposition mo yung sarili mo sa tao mo. 'Di ba? So, okay lang. May mga ganun talaga na kailangan ikaw yung mas mag-humble down, kailangan ikaw yung mas umintindi. Alam mo yon. So, may mga moment po kami na i-chat niya si Ate Roan. Ito ha, example lang po ito. I-chat niya minsan si Mentor Roan na, Kaz, ganun pa yun. Tawagan nila Kaz, no? Kaz, why wala kayo sa training? Ganon. Tapos, pag sa akin po, ang chat niya, Bunso, bakit hindi uma-attend ng training? Okay ka na dyan? Ganon. So, may mga moment na, hala ate, nag-chat sa akin si Mentor Jean. Anong sabi niya sa'yo? Tinanong niya lang naman ako, ba't di ako umattend ng training? Bakit sa'yo? Sabi ko, okay na daw ba ako dito? So, doon ako na-move Kasi dominante po ako. So, ang dominante, na-move siya minsan sa ganung way. O, bakit wala kang direct? Kasi wala kang talk? Mag-invite ka. Di ba minsan ganun Na-challenge tayo. Pero pag sa S, hindi siya effective. O, dapat next time, tita, attend ka na ng training. Kasi iba pa rin ang learnings, ang wisdom pagka nanggaling sa mga resultadong tao. Di ba yung mga ganun? So, hindi siya laging nag-work sa gusto mo. Di ba? Minsan, nag-work siya dahil din sa tao na under ng organization mo. So, ganun. Wag laging patusok. Oo.
Ganun. Hindi siya naging ano sa amin. Kahit ako dominante, may mga moment na ano ba yan, lagi na lang ganito, di ba? So, hindi siya effective. Nag-bend down talaga yung mentor namin. So, hanggang sa kahit papaano na-absorb namin. Tapos, unti-unti, kami mismo nakaintindi on our own mens. Yung parang, okay, kailangan pala talaga. Di ba? Kailangan pala talaga. So, hanggang dumating sa point, Vince, na yung member mo, kahit papaano, sila na mismo kailangan ko pala umattend ng training, mens, kailangan ko pala mag-invite, kailangan ko pala ng ganito. Kasi, unang-una, susundin ka nan kasi may respect siya sa'yo. Minsan ang respeto, hindi siya nabibuild ng ano hindi siya yung, ganito, tita, sundin mo ako yung mentor mo. Hindi siya ganun, hindi siya by force. Okay, hindi siya by force. Ang tao, pagka naka-build ka na dyan ng relationship, wala na kahit na anong sabihin mo, gagawin at gagawin yan. Diba? Kaya, ayun, very important. Bottom line, tita, maging mabait lang tayo. Maging mabait lang tayo. Kahit minsan nakakapuno. Di ba? Minsan pag napupuno na tayo, wag na tayo magsalita sa mga leaders natin, di ba? Minsan kasi ang bilis lang magbitaw ng salita pero ang hirap niyang, hindi na siya mawala. May mga ganun, no? So, pagka nainis ka na lang dahil ayaw umattend ng training, ayaw mag-mentoring, ano mo na lang, let go mo na lang muna. Baka hindi pa time para sa kanya. Na minsan kakapilit natin, imbis na ma-realize niya, ma-burnout siya. May mga ganun. So, ano na lang, ganito na lang, approach tita. Pag ayaw talaga, ginawa mo na yung part mo, ganito yung approach. Hi, Mens! Sorry if ikaw na lang din mag-sorry, Mens. Kahit wala naman dapat ika-sorry dahil para sa kanya yon. Hi, Mens! Sorry dahil makulit ako. Gusto ko lang din talaga na matuto ka sa negosyo. Siyempre, gusto ko, hindi ka lang nangapital. Gusto ko, kitain mo rin more than pa sa nilabas mo. Pero, basta anytime na willing ka na, andito lang ako. Message mo lang ako. Di ba? Ganun. Hindi yung, bahala ka, tigas kasi ng ulo mo, ang pasaway mo kasi, ayaw mo kasi makinig, wag ganon, tita. Basta, promise, hindi ka magiging mali sa pagiging mabait. Promise, di ba? Kaya, may mga leader, babalik talaga sa'yo. Mins, nakita ko, emerald ka na. Grabe, ito ba yung 600,000 per week? Paano mo nagawa? Okay lang, paturo ko sa'yo. Di doon ka papasok, tita. So, ganun. Ganun siya. Ganun lang nag-work din ang pagbibuild ng tao. Thank you Di so ba? much. Thank you. Thank you Ngayon din. Thank you din, tita. po hahanap yung mga ganon. Talaga, marami talaga tayong kakaining bigas. Hindi bigas, kanin. Kasi hindi na Kanin na. Oo. Lulutuin, tita. lulutuin. Lulutuin muna Oh, natin. Oh, talaga, galing-galing. yung Thank you. po. Thank you, Okay. Lord. Wala na rin po yatang magtatanong sa atin. So meron po kaming bibigay na kunting handog sa iyo, Mentor Ganda. Mentor Mark, go ahead. Ayan po, Mentor Hana, meron po kami ibibigay sa inyo na small token of appreciation. So ito po. So kita naman po, Mentor Elsa, kita po. Ayan. Mentor Yes. Hana Certificate of Appreciation proudly present to Mentor Hana Jane D. Jesus for giving time as a speaker during Lions Believer weekly training. Thank you very much for your time, knowledge, and selfless dedication that you have shared to our team. We are forever grateful given this first day of October 2023 by Jonelyn Torno, founder of Lions Believer, and Mentor Mark, co-founder. Thank you po, Mentor Hana. Thank you, man. Thank you po. My pleasure, mentors. Thank you. All right. Thank you so much. Thank you, Mentor Hana. Sobra talagang daming natutunan ngayon. Thank you very much sa time nyo. Alam ko na sinabi mo nga na hindi ka morning person. So, napilitan ka lang bumangon ng maaga. So, thank you so much. Nako, may little boy pa pala dyan. Mentor Jonilyn, meron ka po bang message? At saka si little boy. Ayan, amazing morning po sa lahat. So sa ating 39 participant na kumapit, no? So thank you so much po, Mentor Hana. Sobrang daming learnings and sobrang dami nang maia-apply po, lalo na sa mga bago kasi nga every week halos kumbaga ang daming pumapasok na mga bago. So isa yun sa talagang inaano namin. So last week, kumbaga naging speaker kayo. So in-invite pa rin po namin kayo kasi nga yung mga bago para makilala din po kayo and kumbaga
kumbaga sa negosyo natin hindi mga bata lang ang kumbaga hindi mga maedad lang yung pwede. So pati mga bata kayang-kayang gawin yung negosyo din po. So ayun, Mens, thank you so much no. So ayan, mentors, thank you so much sa oras niyo po no. Ayan, back to you po Mentor Elsa. Thank you po. Okay, thank you so much. And bago tayo maghiwa-hiwalay, siyempre may opening prayer tayo kanina. So may closing prayer po tayo ngayon para ipagdasal din po natin ang mga buhay ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na po sa mentor na sa speaker natin. Maglilid po natin ng closing prayer si Miss Ruby natin na talaga naman. Mentor Marie Chris, please. Thank you po. Amazing morning po sa lahat. It's nice to be back. Nagsasalita na rin din sa wakas. Okay, so let's bow our head. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, sa umaga at sa gabi dito sa amin, na nagkasama-sama po kami at patnubayan niyo po kami sa aming mga ginagawa, especially po sa business namin. At wag mo kaming pabayaan, i-guide niyo po kami at ituro niyo po sa amin yung mga taong dapat naming tulungan. Lord, thank you po sa mga buhay po namin ngayon na nandito, na umatin sa training, na sana po yung mga natutunan po nila ay mai-apply po nila sa business pong ito. Kasi ang ginagawa po namin ay makatulong sa mga taong talagang nangangailangan ng atensyon. So Lord, thank you and more blessings po sa lahat na nandito sa Zoom. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay. Thank you, Lord. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you na po tayo kay Mentor Hana. Mag-unmute na lang po tayo. Pupumaon natin yung Mentor Hana. Thank you so much po, Mentor Hana. Thank you, Mentor Hana. Thank you, Mentor Hana. Thank you so much. Everyone. God bless. Thank you, Mentor Mentor Elsa. Elsa. Thank you, Mentor Jonalyn. Thank you, Mentor.